Luto tayo ng tikoy dahil Chinese New Year na! Simula nung bata pa ako, ito yung pagkain na hindi nawawala sa house every Chinese New Year. Kasi kahit hindi kami bumili, meron talagang nagre-regalo. Kaya tayo bumibili or nagbibigay nito as a gift kasi symbol siya ng prosperity. Kumbaga, you are wishing for a better year ahead. Tapos, dahil nga sticky yung consistency niya, ang sinisimbolize naman nun is healthy bond within the family or other relationships. Pero mostly talaga, para mag-stick sa'yo yung swerte ngayong darating na bagong taon. So anyways, first time ko nga pala na magluluto. I mean, lagi ko siyang kinakain, pero never na ako yung gumawa. So, there's always a first time for everything. Pero basically, ifa-fry mo lang naman siya sa egg. Yung mga tikoy pala, iba-iba din pala yung mga flavors nito and sizes. And napansin ko, itong niluluto ko ngayon, medyo manipis siya dun sa usual na nakakain ko before. Pero okay lang din kasi sa totoo lang nabibigatan ako. So, sakto lang tong manipis. And hindi ko rin pala muna niluto lahat. Parang half lang to. Tapos kinip ko muna yung the rest sa ref. Tinuruan pala ako ni Mother Lita ng tip para daw hindi tayo mahirapan mag-cut. Make sure na galing siya sa ref para hindi siya sobrang sticky. Ayan. So, kumuha ko na isa. Try na natin. Tikoy ata is parang rice cake. Sticky siya. Actually, para siyang Chinese version ng mga kakanin. Parang ganon. Sticky. Yung feeling niya sa mouth, sa labas medyo rough. May konting texture, pero sa loob, soft and sticky. Tapos, may konting crunch dahil dun sa itlog na finry. Sorry, maalog. Pero yung love yun na nga. Soft, chewy, sticky. Mas nangibabaw yung flavor ng sweetness. Ayan. Yan ang lasa ng tikoy. Tara, kain tayo. Happy New Year! Pangalan pa na ng tikoy namin. Chings. Muntik na maging chin. Abaw. Bye-bye, hi! Bye-bye, hi! Tapos, eto naman yung binaon natin para sa school ni Kitty. Ang dami din kasi sobrang nagre-request na ibalik na nga raw yung baon series ni Kitty. Since ayos na rin naman yung kitchen namin, kaya ito, naengganyo na rin naman talaga tayo na mag-prepare and mag-cook. Dumating na rin kasi yung mga tools ko ng mga pang-bento baon. Pero inaaral ko pa rin kung paano siya gamitin. Mostly, ang nagagamit natin is yung mga cutters pa lang, yung sandwich cutter and fruit cutter. Pero excited akong subukan yung mga molders na pang-rice. Ayun lang kasi, sa school ni Kitty, 3 hours lang talaga yung pasok niya. And yung mga usual na pinapabaon is snack type lang. Lab, lab. I love you. Oh, diba? I love you pa nga. I love you. Butterfly. And ayan, ito na yung baon ni Kitty. Ang cute din pala nito nakita ko na hamburger na baonan. Ayun lamang, abaw.